nga, actually, this is my second time around na naka-join sa punto por punto. Siguro na natatandaan nyo, I think that was last week pa or Saturday ba yun? Basta this is my second time around, and then I just wanted to ask some questions. And again, I'm a Catholic, and believe in is Catholic. Ano po So yung ito tanong niyo pong, po? can you hear me by the way? Yes po, klarong-klaro po. Ah, okay, good, good, good. Okay, this is my first question. Di ba during the second coming of Christ, ay saka pa tayo husgahan kung saan ba talaga tayo, sa langit ba o sa impyerno? Bakit tayong mga Katoliko ay mayroon na at naging mga santo pa? Bakit? Yan. Bakit mayroon tayong mga santo pa? So, okay. Brother Naging John Ray. Yes. Medyo dito yung tanong, bakit tayo may mga santo pa? Bakit may pa? yeah. Bakit? No. Kasi, di ba, ang turo sa atin, Oh. di ba, during the second coming, I repeat ha, di ba, the second coming of Christ ay saka pa tayo husgahan. Di Mm. ba? Kung saan ba talaga tayo, yung mga makasalanan at doon sa impyerno, saka yung mga, doon sa langit. Mm. Ngayon, bakit tayo mga Katoliko, meron nang nahusgahan? Meron Okay. nang Meron na ang iba mayroon nang sa mga dineklarang santo na nga santo. eh. Yeah, Okay. yun. Yun. Yes, yes. Okay, well. Ang aral kasi natin, kapatid, hindi lang general judgment. Okay. Nakafocus ka kasi sa general judgment. Mayroon din tayong tinatawag na particular judgment. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin ng particular judgment? Bro Aljan, pakibasa nga muna, Bro Aljan, ang Hebrews 9:27. Hebrews 9. 27. Hebrews 9:27. Wait lang bro. Ang gulo ng Hebrews 9:27 at ito po ang mababasa. 9:27. Bible show. Ito po mababasa. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So meron din paghuhukom, brother, after ng kamatayan ng tao, hindi lang sa last judgment o sa last day. Okay. So in Catholic theology, tinawag yan na particular judgment. Ano ba ang magiging hukom niyan? 2 Corinthians 5:10, bro Aljan. 2 Corinthians 5:10, ito po ang mababasa. 5:10, ito po. Sabi dito, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti sa kanyang ginawa. Mabuti man o masama, nang siya'y mabubuhay pa sa daigdig na ito. Makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ano daw sabi? Haharap tayo kay Kristo after natin mamatay. Haharap tayo kay Kristo para hukuman ayon sa ating mga nagawa. Siyempre, kung ikaw mabuti yung mga gawa mo, halimbawa ng mga apostol, ano bang magiging hatol sa iyo ng Diyos noon? Alangan naman tatapong kanya sa impyerno. Imposible naman yon. At ang pagdeklara ng simbahan, kapatid, is to to announce what is already revealed by God. Na meron talaga mga tao na nasa langit na. Romans 8:31, bro Aljan, sa King James Version. King James Version, di ko sure kung meron akong dito ang King, ay meron. Romans 8:31. Romans 8:31, sabi dito is ganito. What shall we then say to this thing? If God... 32 bro, 30 para 30. 30? Sabi dito, moreover whom he did predestinate, then he also called, and whom he called,
then he also justified, and whom he justified, then he always glorified. So may mga tao na talaga na predestined na, at yung mga predestined na tinawag, at yung mga tinawag justified na, meaning justified pagmamayari na ng Diyos, at yung mga pinagmamayari na ng Diyos, they are also glorified. O kaya, ang Diyos mismo nagpahayag niyan. So ang simbahan na lang ang nag-announce kung sino yung mga yan. No, kasi tayong mga tao, wala man tayong karapatan. Sabi ni San Pablo sa Romans 6:10, Bro Aljan. Romans 16, Oh. Romans 6, chapter 6, verse 10. 16 sa ang bagong balita, Biblia. Sabi dito, ito po, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ano pala bro, awit lang Roma, kalimutan ko yung talata. 10:6. 10:6. Baliktad. Okay, ito po ang nakasulat sa Roman 10 verse 6. Ngunit sinasabi ng pagiging matuwid na batay sa pananampalataya ang ganito. Huwag mong sabihin sa iyong puso, sino ang aakyat sa langit? Yan. So, tayong mga individual, wala tayong karapatan na magsabi na sino ang nasa langit. No, kaya nga mali yang magsasabi tayo happy birthday in heaven Papa, happy birthday in heaven Mama. Labag po 'yan sa banal na kasulatan. Tanging simbahan lang ang nagpapahayag kung sino ang nasa langit. Dahil meron pong tinatawag na canonization. What is that canonization? Measurement ng isang taong idideklarang banal ng simbahan ayon sa kanyang gawa dito sa lupa. So, napakahaba ng process niyan bago ideklara ng simbahan na yung tao talaga yan namuhay ng kabanalan. Kaya dinideklara yan ng simbahan nang walang pagdadalawang isip na yan ay banal talaga. Ayon sa mga nakuwang datos ng simbahan, no, dahil sa kanilang pag-research sa buhay ng tao na yan. Halimbawa, Pedro Calungsod, kimakailan lang siya ay na deklarang santo, no, ang ating very own Filipino saint. Si Saint Acutis, no, yung makabagong santo na diniklara ng simbahan. Inimbestigahan niya ng simbahan kung dapat ba itong bata na to na ideklarang santo dahil sa may nag-request, no, tingnan ang kanyang buhay dahil maliban sa kabutihan na nakita ng mga tao sa kanya, nagmilagro siya. May nangyaring milagro through his name or through her name. So doon papasok ang simbahan kung ito bang tao na to talaga ay tunay na banal at dinideklara lang ng simbahan yan. So hindi po ang simbahan ang gumagawa ng santo. Ang simbahan nagdideklara lamang ayon sa ipinahayag na ng Diyos na may mga tao siyang itinilaga, tinawag, justified, at glorified, kapatid. Okay. Ibig sabihin ba, brother, Malino ba bro yung sagot o nalito ka? Okay na yun. Meron na akong pahabol na tanong. Follow-up questions bali. Ibig sabihin ba na pag namatay yung tao, agad-agad na makikipagkita siya sa Diyos? Ganun ba yung... Yes. Pakibasa nga bro. Yung kanina. Yes, pakibasa nga brother Aljan sa ang salita ng Diyos. Mangangaral or Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7? Oo. Ang salita ng Diyos version. Wala ako dito ang salita ng Diyos, bro. Magandang balita na lang. Ayan, magandang balita na lang sa Ecclesiastes 12:7 at ito po ang mababasa. Sabi dito, at ang alabok ay bumabalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Malinaw kapatid na ang Diyos, ang espiritu ay babalik talaga sa Diyos. No, at ayon nga dun sa Hebrews 9:27 na binasa natin para hukuman, kapatid. So bali, brother, pag second coming of Christ na, yung mga
na-declare na natin ng mga santo, hindi na sila, hindi na sila, husgahan ulit. Ganun ba? They are already judged, no? They are already Okay. judged by God. But Okay. dahil andun pa rin yung tinatawag natin na general judgment, so kasama pa rin sila, pero hindi na yung judgment sa kanila, hindi na babaguhin. No? Parang, kasi sa general judgment, ang babaguhin sa atin, yung bibigyan tayo ng katawan na hindi na nabubulok. Ayon sa 1 Corinthians 15, 42 ba yun? 40. No, na bibigyan tayo ng kaluluwa katawan na hindi nabubulok. So, bali yun na lang ang ihahatol sa mga nadeklara sa mga nahatulan na ng Diyos sa simbahan, hindi na sila, kung sa baga, nalangit na sila, tapos sa final judgment, biglang may impyerno sila. Hindi ganon. No? Sakla pa rin sila sa judgment para yang i-judge sa kanila yung katawan na ibibigay ng Diyos, no, na tinatawag nating glorified body. So yun ang bali judgment nila, pero sa mga tao na nasa mundo pa sa araw na yan, doon ang tinatawag na general judgment according sa 1 Timothy 25 31 to 40, no, na sabi ni San Mateo, sa araw na iyan, ang mga masasama ilalagay sa kaliwa at ang mga mabubuti naman ilalagay sa kanan ng Diyos. At tinawag nga yung kaliwa, tinawag ng mga kambing, at yung kanan tinawag ng mga tupa. Ibig sabihin sa Diyos yun. So ganun ang magiging judgment on the last day. No? At regarding sa tanong mo, they are already judged. Pero dahil nga general judgment yan, mayroon pa rin paghahatol sa kanila, pero hindi na ibahin yung hatol sa kanila. No? Na parang mapupunta pa sa impyerno, hindi na ganun, kapatid. Hatulan na lang sila na mabigyan ng bagong tinatawag na glorified body. Okay, sige, thank you very much. Mayroon pa akong pahabol na tanong kung okay lang. Last Sige po, question. go ahead. Okay, sige. Yung ibang mga sekta, kahit na hindi sila kasapi sa ating reliyon, pero ginagawa pa rin nila ang kagustuhan ng Diyos, masisave ba sila? Depende, no? Depende sa kagustuhan ng Diyos na ginawa nila. Kasi, halimbawa, pangangaral, kagustuhan man ng Diyos ng pangangaral. Nangangaral din sila. Pero anong uri ng pangangaral nila? Iba yung may mga mayroon din mga kapatiran na hindi kapananapatayan. Nangaral na sila against naman sa aral natin. Oh, di ba? So parang taliwas din. So depende sa kung ano yung kagustuhan ng Diyos na ipinapangaral nila. Depende. Kung halimbawa, ituro lang nila ang salita ng Diyos, okay tayo doon na walang paninira sa simbahan na itinatag ng Panginoong Jesucristo. Pero karamihan kasi sa kanila, kapatid, kapag sila ay nangaral, hindi nila maiwasan tirahin ang ating simbahan. Talagang sinisiraan nila para makuha nila ang simpatya ng mga nakikinig sa kanila na mali ang simbahang Katoliko. Dahil sa totoo lang, nilalako nila ang salita ng Diyos eh. No? So hindi naman tayo mga judge, brother, na hukuman sila, no? Pero sa atin lang, kasi meron tayong tinatawag na doktrina na ecumenism, no? Na tayo bilang universal church, bilang all-embracing. Kapag yung mga protestante nagpahayag sa salita ng Diyos na naayon sa katuruan ng simbahan, hindi natin yun pinupuna. Hinahayaan natin sila. Kaisa natin sila doon. Pero kapag tayo ay tinitira naman, kaya nga mayroon din naman tayong apologetics to defend, to answer. So ganyan ka-wide ang simbahan. Hindi tayo one-sided. Pero yung Brad, how about yung mga tao na hindi pa alam na mayroong Diyos, hindi pa alam na mayroong Jesus Christ, wala silang talagang alam, pero namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Yes. Kalooban ng Diyos yan. Lumen Gentium. Sa pahayag ng simbahan, Vatican II, Lumen Gentium number 16,
to no fault of their own, no, na hindi nakakaalam sa katotohanan, pero pinili na mamuhay ng naaayon sa dikta ng kanyang konsensya kung ano yung mabuti, ano Ah. ang nararapat, they may also receive salvation. Yan ang turo ng simbahan. Okay. Okay. Sige, thank you. Thank you so much, Brad Junri. Thank you so much, God bless, bro. Jando. Thank you. God bless po. God bless. Ayan, kapatid, may dagdag lang ako doon, no, sa sinabi mong mga nangangaral na ibang sekta o mga sulpot na nangaral sa pangalan ng Panginoon. Pero idadagdag lang natin yung Mateo 7:21, sabi dito kapatid, hindi lahat na sabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking amang nasa langit. Ayan po kapatid, no, kung ibigyan po natin ito ng kahulugan, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon o nangangaral sa pangalan ng Panginoon ay makapasok sa kaharian ng langit. Pero sabi nga ni Brother Junri, hindi po tayo makapagsabi na kung sila ba talaga ay makapasok sa kaharian ng langit. Bro Aljan, ituloy mo nga sa 22-23 yon para yun nangaral pa. Hindi lang sila sumusunod, nangangaral pa talaga. Ituloy mo yung ano mo kanina, bro. Yes, sabi dito sa 23, sabi dito brother, sabi dito sa 22 muna, ito po ang ating mababasa. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa aking Panginoon, Panginoon, hindi ba magpropesya kami sa iyong pangalan at nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan at ang iyong pangalan ay gumawa kami at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. 23. Sa 23, sabi dito, at kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. So, yun po yung ano dyan, no? Napakarami pa lang dapat gawin. Bakit? The fullness of the truth, kapatid, yan yung fullness of salvation, nasa Catholic, kompleto tayo. Ang pinakamahalaga rito ang wala sa kanila at iniwan nila ay yung banal na ostya, no? Napakalinaw po. Juan 6:53-54 nga, bro, ano? Juan 6, inalis nila na iniwanan nila. Juan 6:53-54. Sabi dito sa Juan 6:53-54 at ito po ang ating mababasa. Para sa mga nagsulputang sekta o para sa mga gustong umalis sa Katoliko, ito po, this is a warning, no? Kasi ang mga tao akala, ay doon ako sa born again kasi maraming may Bible study, no? Ito po ang isa sa mga wala sa kanila na hindi nila naintindihan at yan ang iniwanan nila. Basa po. Sabi dito sa 1:53-54, sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang inyong kainin ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. Ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Napakalinaw po niya, no? Lahat ng nagsulputang sekta, no? Wala po niyan. So, yan po yung banal na ostya. Nung unang sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa mga tao, no, sa mga Hudyo, no, pati sa mga disipulo niya, sa mga apostol niya, hindi nila naintindihan yan. Kaya later on, sinabi na yun yung bago, kung naalala nyo Last Supper, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, yun yung banal na ostya at yung chalice natin. Doon niya pinaliwanag yan. Iniwanan niya yan dahil nga yun na ang magiging ano niya, kaya tuloy-tuloy po ang connections niya sa atin. And at the same time, itong mga apostol, nagpipira-piraso na yan nung umakyat na sa langit si Jesus. So nagpipira-piraso, Apostol Pablo, may mababasa ka, nagpira-piraso ng tinapay. Yun ang magiging problema po nila. Of course, we're all praying for them, no? But
delikado po ang kaligtasan dahil mismong malinaw ang sabi sa 54, ang hindi kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo, hindi magkakaroon ng buhay, kapatid. So, delikado po talaga, no? Hindi sa nagaano, the fullness of the truth nandito, kompleto tayo. May secret tradition tayo, sila wala. Pati pa sa damit ng pare, may pari tayo, ang nasa Biblia pare. And we are founded by Jesus Christ. So napakalayo po, no? So sana let's just pray for them na makabalik sila. Ang turo ng katikisim natin kasi, we'll pray, dapat ibalik natin sila sa kawan, na nag-iisang kawan, kapatid. So, ayaw naman natin bigyan sila ng hope kasi nagba-Bible study sila, nabago sila, hindi na sa umiinom. Tanong, sumusubo ba sila ng osya? Hindi, iniwanan na nila yan, bro eh. Sabi, hindi kaya magkakaroon ng buhay. So delikado po, no, sa mga nagsusulputang sekta talaga. Sa huling araw, sabi niya, bubuhayin niya yung kumakain ng kanyang laman at dugo. Yun yung banal na Eucharistia. Yun ang tinalikuran nila, kapatid, no? So yun po yung pinakamagandang isa sa dagdag natin sa sagot ni Bro Junry, kapatid. To make his message known is our